Si PiCoin na matagal nang usap-usapan ng mga Pinoy crypto enthusiast ay bigla pong umangat ng halos 3% ang kanyang presyo. Pero teka, hindi pa dapat tayo magdiwang ng todo. Ayon po sa mga eksperto, kung walang matinding pagbabago na gagawin ang PiCore team, baka tuluyan na tayong iwan ni Pi sa ere. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit biglang umakyat ang presyo ni Pi, ano po ang koneksyon nito sa Pi App Studio at bakit sinasabi ng mga analyst na hindi po sapat ang mga kasalukuyang galaw para maibalik ang tiwala ng mga tao. At maliban po rito, ay aalamin din natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Pero ayan, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang ating disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga ka-crypto, simulan po natin sa unang katanungan dito kung bakit po big deal ang bagong Pi App Studio. Nagulat po ang buong Pi community nang i-launch ng PiCore team ang Pi App Studio nitong Pi 2 Day. Yan po ay nitong nakalipas lamang na June 28. Isa po itong no-code platform kung saan kahit sino ay pwedeng gumawa ng sarili nilang decentralized app or DApp kahit wala pong coding skills. Gamit po ang artificial intelligence or AI, kailangan mo lang mag-input ng simpleng prompt at viola. May app ka na. Sa loob lamang ng halos 2 linggo ay may mahigit 12,000 apps na naisubmit sa platform. Kaya grabe, di po ba? Ayon po sa isang kilalang Pi pioneer na si Dr. Altcoin, kung kalahati lang ng mga app na yan ay maging fully functional at maaprubahan, posibleng si Pi ang magiging pinakamalaking crypto project sa kasaysayan. Sabi pa niya ay hindi lang ito dahil sa dami ng apps, kundi dahil na rin sa laki ng user base ni Pi. Milyon-milyon na ang verified sa KYC. At tandaan po natin, si Pi Network ay active sa mahigit 200 na mga bansa. Hindi rin basta-basta ginagamit si Pi. Required pa ang KYB para sa mga negosyong gustong gumamit ng Pi sa kanilang serbisyo. Ngayon ay tumaas ba ang presyo ni Pi dahil sa mga bagong app na ito? Ayan. Kahit na nakakatuwang balita ang pagdami ng dApps, ang totoo, hindi ito ang tunay na dahilan kung bakit tumaas ang presyo ni Pi ng 2.98%. Ayon po sa BN Crypto, ang pagtaas na ito ay epekto ng mas malawak na market rally. Oo, dahil po yan kay Bitcoin na nagkaroon ng bagong all-time high. Sa madaling salita ay nadamay lamang po si Pi sa kasayahan. Pero kung titignan po natin ang mas malawak na picture, hindi pa rin po bumabawi si Pi or nakaka-recover itong si Pi sa kanyang pagkakabagsak nitong mga nakaraang buwan. Sa katunayan, ang kasalukuyang presyo po ni Pi ay nasa mga 0.47 at halos 16% na lang ang layo sa kanyang all-time low. At may nagbabala pa nga na posibleng bumagsak si Pi sa mas mababa pa sa presyong 0.40 kung walang gagawing konkretong aksyon ang PiCore team. Ngayon ay ano po ang mga dapat gawin ng PiCore team para hindi po tuluyang bumagsak itong si PiCoin? May mga suggestion naman ang ilang active community members para maisalba itong si Pi. Isa na po rito si Pi Barter Mall. Yan na nagsabing kung makasunod man lang ang PiCore team sa 2 to 11 na mungkahi ay muling magkakaroon po ng pag-asa ang coin. Kaya narito po yung sinasabi niyang mga mungkahi na ito. Yan, una ay maglabas ng malinaw na timeline para sa
mainnet launch. Yan. Pangalawa ay magpatupad po ng DAO governance kung saan ay may boto ang mga users. Pangatlo ay gumawa ng token buyback at saka burn program. Pang-apat ay i-restart ang mining rewards. Panglima ay magbigay po ng incentive o gantimpala sa mga active users. Pang-anim ay mag-launch po ng liquidity pool, staking, lending. Yan. Pang-pito ay suportahan po ang cross-chain compatibility. Pang-walo ay i-share ang team token holdings para sa transparency. At panghuli ay ayusin ang mga issue sa dating KYC restrictions. Kaya sa madaling sabi ay kailangan po nila ng trust restoration campaign. Hindi na po sapat ang hype lamang. Kailangan po talagang makita na may tunay na direksyon itong si Pi. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng ibang eksperto na tulad ni Ginoong Ray Youssef. Yan, si Ray Youssef ay siya po ang CEO ng No Ones. At siya po ay nagsabi rin na hindi po sapat ang papogi points lamang. Para sa kanya, ang tagumpay po ni Pi ay nakasalalay sa kakayahan nitong lumipat mula po sa hype papunta sa tunay na execution. Ayon po sa kanya, ang pinaka-critical na hakbang ay ang pag-launch ng open mainnet. And para po sa mga hindi nakakaalam dyan, ay partially open pa lamang po ang mainnet ni Pi Network. At ang tinutukoy po rito na launching ay ang kanyang fully open mainnet. Ngayon, kapag nangyari ito, magiging possible na ang tunay na price discovery at saka open trading. Hindi na po confined si Pi sa kanyang closed system. Pwede na po siyang magamit bilang pambayad, pangbili at pangpadala. At kung mangyayari nga ito, pwedeng-pwede raw na si Pi ay pumalo sa presyo na higit pa sa $10. Basta may tamang economic structure, controlled inflation, at saka exchange listings. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para po sa atin bilang mga Pinoy na matagal nang naghihintay na magsilbi bilang tunay na pera itong si Pi, ang development na ito ay isang malaking paalala na wag puro hype ang asahan. Oo, nakakatuwang makita ang libu-libong bagong apps. Pero kung walang tunay na economic utility itong si Pi, hindi rin tataas ang tunay na value nito. Ang presyo po ni Pi ay hindi lamang nakadepende sa dami ng mga gumagamit or users, kundi sa aktual na paggamit po ng coin sa mga real-world transactions. Dito po sa Pilipinas, kung magagamit natin si Pi sa mga tindahan, online services, remittances, o kahit sa mga lending platforms, mas lalago po ang tiwala sa kanya. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, ang itong si Pi Network ay may malaking potensyal. Pero ang potensyal po ay parang boto lamang. Hindi ito tutubo kung walang aksyon. Tama po ang sinabi ng mga eksperto. Kailangan po ng transparent governance, open trading at real-world use cases. Hindi lang puro app submissions o community hype. Kung seryoso po ang PiCore team sa pangmatagalang tagumpay, dapat po nilang pakinggan ang community at ipatupad ang mga hakbang na magbabalik ng tiwala. At bilang mga Pinoy crypto enthusiast, umaasa pa rin ako na darating ang araw na makikita natin si Pi na tunay na ginagamit ng masa. Hindi lang dahil libre ito, kundi dahil may tunay po itong halaga. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.